The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Once when Jesus was praying in solitude and the disciples were with him, he asked them, "Who do crowds say that I am?" And they said in reply, "John the Baptist. Others, Elijah. Still others, one of the ancient prophets." Then he said to them, "But who do you say that I am?" And Peter said in reply, "The Christ of God." He rebuked them and directed them not to tell this to anyone. And he said, "The Son of Man must suffer greatly and be rejected by the elders, the chief priests, and the scribes, and be killed, and on the third day be raised." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Kahapon naghambal kita nga ang renewal or reform nga dapat matabo sa simbahan labi na gid sa aton panahon hindi magtabo kung bayaan naton ang past, ang aton immemorial, ang passion and death of our Lord Jesus Christ. Kag mag-move on kita nga bayaan naton ining memorial sang Paschal Mystery. Kaya ang renewal nga matabo sa simbahan, renewal kung magbalik kita sa aton roots. Ang kalibutan opposite. Abiya naga-progreso siya, naga-improve siya kung bayaan niya ang past. I-abhor ang history. Ang simbahan wala gatudlo sina. In fact, hambal ni Jesus, "Do this in my memory." Kay kung bayaan mong imo roots, hindi mo makilala imo kaugalingon. Wala ka sang constancy, wala ka sang foundation, wala ka sang standard. That's why ang aton past ara permi sa Bible, ara sa ginatudlo sang simbahan. Ang mga reform sa simbahan, reform sa clergy, reform sa liturgy, reform sa aton nga spirituality, wala siya nag-abanse sa future, ginapabalik kita sa past. Example ko sina, kung maginamo ng inyo kabuhi bilang mag-asawa, balik ka mo sa kasal ninyo nga original. Ano tong meaning niya? Anong purpose? I-recover ninyo. Dira ang renewal. Kay kung bayaan mo to, kag mag-move on, di ka ma-renew, ma-separate ka sa imo substance or essence. Pagkapari, kung gawikan ka sa pagkapari, dumdumon mo ang purpose ng imo ordination day. Namo ng renewal, ga-renew ikaw, ga-rediscover ikaw, nagakadto ka sa gasolinahan kag mag-renew liwat. I-recover mo tong purpose. Nag-aamo kita sa sining sa kalibutan, liban nagid sa simbahan, kay why kita naga-recover sang very purpose of the church. Naga-invento kita kung ano ang church. Wala naton ginabalik sa original ngambal ni Kristo. Dumduman ninyo may nagpamangkot kay Kristo na hanong ginatugutan bala sang aton kasuguan. Nga ang isa ka lalaki magbulag sa iya asawa sa bisan ano nga kabangdanan. Sabtana bala subong sa present situation. Yes. Pero ang bal ni Jesus na, hindi amo na, kaysa ginsuguran. Gintugas ang Dios ang lalaki kag babayi. Di wala? Gabalik siya sa Genesis. Nya ang improvement nga ni, creation in isang world. Naga-define ang world sang iya. Pero hindi amo na, kaysa ginsuguran. Hindi amo na. That's why ma-renew mo kung magbalik. That's why may anniversary kita. That's why may 25th anniversary sa kasal. Sa pagkapari, may golden anniversary. Ibalikan ang past. Kaya dira naghali ng strength sa roots. May fruits. Faithful ka sa past. Agod mangin fruitful ka sa imo kabuhi.
That's why ang duda ko nga ang simbahan naga-weekend kay kadamo sang Katoliko nga ginabayaan niya ang memory sa ngaton Ginoong Hesukristo. Open siya sa innovation, sa novelties, mag-create sa new ideas, pero rapture sa original nga idea nga gusto sang aton Ginoong Hesukristo. Secularism ina panawag. Bag-o naman nga ideas, kung ano naman nga isms. Pero tama na ka-temporary. Ang aton iyaya is original kag ginatudlo sa aton Ginoong Hesukristo. That's why sige nila define ng marriage, kag wala sila gabalik sa original nga gamoning kalibutan. Politics, kung hindi mag-define sa original nga purpose ng politics, which is the proper use of power for the good of the people, define ng politics bisan sa ano da. Wala na kita lain-lain kita nga schools, lain-lain kita nga mentality. Why? Kaya ginbayaan tang original nga po, nga meaning, essence. Hindi kita to ginhaboy ito tong original, tapos naghimo-himo kita, kag mansig himo, pluralism, wala na. Ang pluralism nga wala sang substance, gamo. Kinanglan pluralistic kita, variety sa kabuhi, pero agrihan ta kung ano ang essence, kung ano ang standard. So wala na. Kaya nag-claim kita, renewal, reform of society. Ano pag reform mo sa society? Kaya anong standard mo? Tell me kung anong standard mo sa reform sa society. Ano? Communistic? Socialistic? Ano? Atheistic? So, lain-lain gamo. Kay tungod, ang original, perennial nga mga doctrine sang aton past, sang aton mga great minds, sang aton, natawag nila na sa US nga founding fathers kung sa political life. Ginaboy nila kag na-redefine. Tapos ang constitution, gina-expand nila. Ang interpretation, nga hindi na yung original. Yan ang sa mind sang aton, sang founding fathers. I-circumvent nila. Amo man na sa simbahan, circumvent. Pero ano gid ang tuyo? Ano gid ang hambal sang Ginoo? Klaro sa aton. Therefore, akon nga hambal, ang problema sa simbahan subong is not too less of the world. Siling nilang simbahan, malayo na sa kalibutan. Hindi sympathetic sa sitwasyon sang tao, hindi compassionate. No, I think that's not the number one problem. It's a problem, but it's not the number one problem in the church. The number one problem in the church is too much of the world. Sa kabuhi ko bilang pari, hindi nga too little of the world ako. No. Damo world, tanawabla. Natamaan ako sang world. So hindi mo ka mahambal nga, ang kalibutan wala na gano sa world. Ang church wala na gano sa world. No, natamaan ang church sa world. Pamayo-bayo, lifestyle, tamaan. So ang problema, hindi nga ang simbahan, wala nag-upod sa world, natamaan siya upod. Ang problema, nga ang world values, natamaan sulod sa simbahan. Ang simbahan can no longer be a sign. Paano ka mag-sign? Kaya pareho na ka mo. So anong purpose ang sign? Ang sign iya, lain ka mo. Kung parang tanan kita red tanan dire o yellow kita o blue kita. Anong sign dira? Pero kung blue ini tapos may green, ang green is a sign. Karon kay ang church natamaan sang world, hindi na siya ka-distinguish sa world, hindi na siya kapanindugan. Hindi siya katudlo sang catechesis, adjustment, tama ka friendly sa world, accommodation. Hindi mo kita sini. Di siya mangin sign. Hindi siya light.
Hindi man siya salt. Generally, of course, may mga lights and salt nga mga santos. Ti sila na ginatawag nga remnant, na bilin bala. That's why, ang renewal sa simbahan, hindi ka mo madlok, nga ang renewal is going back to the roots. Hindi ka mo mamati sa mga modernist kag secularist. Nga bayaan mo tong rosary, nga bayaan mong debosyon, nga bayaan mong misa, nga bayaan mong sakramento, nga dito ka mo sa tabo na panagtag ka mo pagkaon to, kag pahimo ka mo balay. Iyan ay asang gobyerno. Simbahan niya kung himuon ko na karon ti anong akon niya brabay. Anong akon? Bayaan ko ni tapos kwaon ko to brasang iban. Too much of the world. It does not mean di ka magbulig. It means hindi pagbayai mo obra kag i-replace mo sa obra sang iban nga hindi man to imo pero wala sa makaobra sang imo. Sino makamisa? Sino makabunyag? Tapos kwaon ko to obra nila. Bayaan ko akon. Hindi. Nag-ano ng simbahan. Muna kita sini. Why na? Nagpatama ka politika. Nagililintra to sa kung ano-ano to. Of course, faith and morals intrahan. Pero kung magbunggo kayo mo sa mga politiko ako personally, hindi ko conforme. Kung maghambal man, general, faith and morals. Pero kung magpartisan kayo mo hindi na imo ubra yan asang laiko. Kung gusto mong partisan, arao, may mga pastoral council, kag mga laiko sila na proper, pari, no? Faith and morals, isang pari. That's why ang renewal sa simbahan is himuon nga mangin too less of the world ang church sa values. Nagsulod, ginbuksan ang simbahan, nakuntani ang mga tumuluo, pasudlon, kay ginbuksan mo mong pasudlon mo ni spirituality, prayer life, morals, faith, moral guidelines, pasudlon mo, tinluan mo sila. Ay, ginbuksan ang simbahan, nagluwa tanan. Nakaladto sa world, wala bilin sa sulod. Munang natabo. Okay? Buksan ang simbahan para magano to sa world. Abi naton pasudlon taning mga kabataan to, mga ano to, mga wala gal simba, kadto ka mo kay ginbuksan mo kundi pasudlon mo di. Ay ang sa sulod iya nagluwa, mga pari nagluwa. Walang asawa. Kaya wala na plastar. Ang renewal is spirituality rather than secularism. Amo na gakatabo sa simbahan pero wala ko naghambal nga mangin pessimistic kita pero ginabasa nato ng signs of the times. May nabilin pagidman sa simbahan. That's why ang simbahan in the future, hambal ni Benedict XVI, will be very small in numbers. Pero may quality. May holiness. Kaya mabilin sa simbahan, sa tunga sining temptations and attractions and worldliness are those who are saints. May solid spirituality. Pero ang wala solid spirituality, okay, makadto na sa simbahan kung helpless na. Kung nadula na to ang iya na dependihan sa gwa, wala na bala. Wala na. May masakit na siya, terminal na siya, bakalik na di siya. Pero hambal mo nga tag-adlaw, hindi. That's why kamo ang remnants. And I consider myself remnants man. Sige, gamay lang kita sa pinakaadlaw, kaya i-ostracize ang simbahan mo. Sige pa ni, ining materialism, ining atheism, ining anti-church, anti-clerics. Sige pa na. Wala ni atras, sige na. Ga-build up na for anti-Christ. Ng anti-church na, build up na anti-Christ na.
Kag hindi ni siya mambal mga madugang sang Katoliko, no? So gini, ang mga Katoliko wala nagasulod in terms of quality. Hadamo ka pabunyag, pero ti nominal kag ceremonial. Pero in terms of life, why? Ang subong nga adlaw ga saylo na ang mga kabataan sa modernism, sa secularism, materialism, daog na kita. Tanawa ba lang mga publications, mga bisan sa media, daog na, wala na, hindi na yung church makaano, gambal lang ang church. Ti sa inyo yung nagasimba, to, tanawa ba la, 17,000 kada lapas mo, Katoliko. 2015 na nga sa survey, 2015 pa na. Ti nominal pila ka bilog, way gani sang unang wala pa COVID, mga 600 man lang kasimba kung Domingo. 600, 150 sa aga, tapos 80 sa alas 8, sa alas 11, mga munang na sa hapon man na. So 600 sang mag-COVID, way gani 250. Of course, ato niya, tigadamo di ang sa daily mass goers naton. Pero namin ko, kung isipon mo, ano nang assign? Nga nagadamo ang no? Sign ina, nga ang movement, hindi pasulod sa simbahan, kundi pagwa. Kag mangin minority ang simbahan. Tanawa bala? Sang una, ginapamatian ng CBCP, instructions, mga politiko nagpamati kung ano. Subong way, ginadefy. In the name of plurality and neutrality and separation of church and state. Why? Because political life is separated from the moral life. Economic life is separated from the moral life. Nga ba, ikami diya, negosyante kami ya. Nga ba, kami diya, politiko. That's what happened kung ang church hindi mag-ubras ang iyang moral aspect. Ano na? So, kung di na-separate siya, pag-separate, independent na. So, i-remind mo, may maayo ka mo, ginikanan ka mo, pero kung may maayo nga ginikanan, ano labot mo? Politiko, pero honest nga politiko. Ano labot mo? Negosyante, pero honest nga negosyante. Kay Katoliko ka mo, ano labot mo? Inseparate ya. Ang iya pagka-negosyante sa iya pagka-Katoliko. Amo na ang separation, which is not the purpose of separation and church and state. Separation diyan, neutral ang state. Hindi separation sa moral life. Neutral niya sa paggamit ng resources. Pero hindi na separation, na separar mo imo yung political, economic, cultural life sa moral life. No? Dira na gin-interpret nila ang separation. Intrahan mo gani kag sawayon mong Katoliko, nyati may separation man. Gin-expand mo yung interpretation sang separation sang sang moral life sa imo nga pagkasal. Pag gusto ka kay separation man isang church, no. Na kag sige na usulat sang mga kung sino-sino ng mga articles kag i-confuse ang tao. That's why go back sa catechism. Katoliko, read the catechism. Kung makabasa pa kamo, manami pa inyong mata, kag read. Kay amo na ang aton solid nga reliable source sa aton teachings. Iban secondary sources, pero hindi sila reliable and authoritative as the catechism of the Catholic Church. That's why ako gakumpanya gid, go back to catechism. Go back. Kung may mga issues, moral issues about war, go back sa catechism, natudlo na. About divorce, go back sa catechism. Hindi anay mamati sang kung sino-sino to bilang Katoliko, ha? Tanawanay niyo para nga may solid, may roots. Kag kung may roots ikaw, rooted ikaw sa imo doktrina, pwede ka naka-evaluate kung anong eksakto, ano ito. Pero kung wala ka roots, ang imo lubid, nakakas sa peg, sa ginahigot mo lagaw ka imo yan. Wala ka. Hindi ka kabalik.
Kag kuna mo imagine na, kung ang tanan nga baka, maglalagaw, kag maghimo, maghalab kung ano dira, why na kita mahimo? Pero ang mga Katoliko nga solid, mahigot sa Bible, sa Catechism, kag sige, kabuhi. Pero once nga may doubt, kag may questions about faith and moral teachings, gabalik gid sa Catechism, and gasubmit ang simbahan, mother and teacher. Katoliko ako, masubmit ako, kay siya ang guide. Si Saint Thomas, si Saint Augustine, si Mother Teresa of Calcutta, si Saint Jose Maria Escrivá de Balaguer, ining mga santos, sila ang guide, sila ang intercessor, sila ang teacher sa virtues, sa moral life. Hindi to kung sino itong mga artista, kung sino itong mga director sa movie. Entertainment lang na. Pero do not reduce sang imo moral life kag silang madirect, kag mag-define sa imo narrative sa kabuhi. Kay they will not lead you to salvation. This one, mga santos, will lead you to human integrity and salvation. So kabay, maintindihan natin ini is just a critique sa nagkakatabo sa simbahan, a challenge at the same time. Kaya nagapangita kita sa pamaagi nga ma-renew ang simbahan. Now, na-realize ko sa akong meditation, paano i-renew ang simbahan? Of course, by the power of the Holy Spirit. Go back to the roots. And then examine, kag mag-cling sa sinang roots na tudlo sang simbahan. Standard sang simbahan. Kag hindi ma-influensya sang changing thoughts. Lain-lain nga mga thoughts. And worse, kunining thoughts, halin lamang sa desire for possession, position, and pleasure. Tama, kadelikado ko na muna ang mag-define sa aton. Kung sinong sa may possession, ka mag-desire sa possession, i-define aton life. Kung sino gusto sang position, i-define ang aton life. Kung sino gusto sang pleasure, define aton life. No, Katoliko, si Jesus ga-define sang life. Kay mga Katoliko kita. So God bless you. It's a big challenge. Pero ara ang mangkuton ako now, sang una ga-struggle ko ni kung ano i-reform ang simbahan. Na-realize ko sa akong meditation, do not move forward, anay, sa mga ideas, ha? Mga social apostolate, move forward. Sa thoughts, do not move forward sa catechism. No, hindi pagunahi. Social apostolate, go. Help the poor. Sige, na yan. Open na yan. Pero in terms of thoughts, in terms of ideas, of worldview, go back to the original. Kay sa ginsuguran, amo ini ang gusto kag plano sang Dios. So renewal is actually not moving forward nga wala direksyon, kundi going back to the roots, reclaiming the meaning sa aton pagkakatoliko. And then, we evaluate the situation and move forward. Hindi magpadala sa mga tao nga ginahaboy ang tradisyon ng rosary, kagiban ng mga means of grace nga nagpasantos sa damo nga mga tao nga nagtuo sa Dios. Open sa social apostolate, medyo reduce ang sa worldview, okay? And then bantayi ang liturgy. Di pagpasudli sang kung ano-ano nga mga modernist nga mga ideas. Bantayi ang liturgy. Tatlo na, mind, worldview, medyo contained siya. Balik kita sa original. Liturgy, heart, mas contained siya kay striktuhon para hindi masudlan sa kung saan nga mga proseso. Social apostolate, open. Open. Pag gusto ka sang imo social apostolate. Hands and feet. Mind, medyo balik sa original. Heart, balik gid sa original. Otherwise, hands and feet,
Open. Pag gusto. Basta. Bulig sa isig katao. Generous. Wala limit. Amo na ang aton technique para sa renewal. Baliskad, hindi magdala sa aton. Mind, buksan mo, gubon ka sang kalibutan. Liturgy, buksan mo, sudlon sang kung sino-ano ang mga liturgy. Social apostolate, limitahan mo, wala ka sa matabo sa iyo. Muna ang akon analysis. That's why sa mind, balik sa catechesis, sa original, i-rediscover ang hambal ni Jesus kag gamiton para mag-interpret sang changing times and seasons. Amen. Lord, we praise you today with our lips, our minds, our hands, and our hearts. Our very existence is a gift from you. To you, we offer that we have and all that we are through Christ our Lord. Amen.